It's taken 3 or 4 rounds to really mention. He's smothering Benavidez. He's not giving the better life and a professional boxing. Kale Truax from Minnesota. Excellent chance. Bigating laban sa light heavyweight division ni na David Benavidez at David Morrell magaganap sa February 2. Pero bago tayo magumpisa, ako ay magpapasalamat muna sa inyong lahat mga katropa sa inyong patuloy na pagsuporta. Sa mga katropa na hindi pa nakasubscribe, please like, subscribe at pakipindot nyo na rin yung all sa notification bell button para maging updated kayo sa tuwing ako ay mag-uploads ng mga bagong video. Magandang laban ang magaganap ngayong February 2, pasalubong para sa buong boxing fans sa buong mundo. Ang bigating laban sa light heavyweight division sa pagitan ni na David Benavidez at David Morrell. Mga katropa, ating i-breakdown at sabayan niya ako na magmasid at obserbaran natin yung bawat diskarte ng dalawang boksingero mga tropa kung sino sa kanila yung sa tingin ko at sa tingin ninyo yung mas nakakalamang. Titingnan natin yung boxing statistics ni David Benavidez mga katropa. Mayroon siyang professional boxing record na 29 wins, 24 of those wins coming by way of knockout. Wala pang talo itong si David Benavidez mga katropa. Kung hindi ako nagkakamali mga katropa, no, pangalawang laban pa ni David Benavidez sa light heavyweight division mga katropa. Yung una, laban kay Gvozdyk mga katropa at panalo siya doon by unanimous decision, 12 rounds unanimous decision. At ngayon, pangalawang laban niya sa light heavyweight division mga katropa at hawak ni David Benavidez ang WBC Interim World Light Heavyweight belt. 28 years old na si David Benavidez sa kasalukuyan mga katropa. Orthodox ang kanyang stance, may tangkad itong 6 foot 2 inches at mayroon itong sukat sa galmay na 189 centimeters reach mga katropa. Mayroon siyang knockout ratio na 82.76% according ito sa BoxRec mga katropa, ano? At yung at ating silipin ang huling tatlong laban ni David Benavidez mga katropa. Yung una sa huling tatlong laban ay naganap noong March 25, 2023 mga katropa kontra kay Caleb Plant at di-kalibring kalaban itong si Caleb Plant at doon nakuha ni David Benavidez ang panalo via 12 round unanimous decision at yun ay naganap sa super middleweight division yun mga katropa. At nasundan ito noong November 25, 2023 laban naman kay Dimitrios Andrade mga katropa at napaka-impresibo yung panalo ni David Benavidez doon, ano? At nakuha niya yung panalo by referee technical decision o stoppage yun mga katropa, no? Matapos mag-surrender yung itong si Dimitrios Andrade mga katropa, hindi na makapagpatuloy sa loob ng round 6 mga katropa. So parehong undefeated yung mga boksingero yun bago nagharap mga katropa at yun na mayagpag si David Benavidez. Masyadong malakas at matibay si David Benavidez sa bakbakan nila ni Dimitrios Andrade mga katropa. At yun nag-decide, no, na umakyat sa light heavyweight division at sa performance nga na yun dahil unang akyat pa lang ni David Benavidez sa light heavyweight division mga katropa ay marami sa mga boxing expert, no, ang hindi kumbinsido. Dito umabot ng 12 rounds yung kanilang bakbakan at marami sa mga boxing expert ang dismayado sa performance nitong si David Benavidez mga katropa. Ganun pa man, nakuha pa rin niya yung panalo by 12 round unanimous decision. Well, para sa akin mga katropa, no, yun nga, palagi ko namang sinasabi base sa aking obserbasyon lamang sa sarili kong opinion, ano? Kanya-kanya talagang style yung mga boxer mga katropa. Mayroong ibang estilo na nakaharap ni David Benavidez na easy lang sa kanya, lumalabas talaga na dominante siya pagdating sa laban. Subalit yun nga, ibang estilo, hindi rin basta-basta yung estilo at may tibay din si Alexander Gvozdyk. Isang talo lang mayroon itong si Alexander Gvozdyk sa kanyang buong career mga katropa. Hindi ganun kalakas, no? Hindi natin makikita na mayroon itong one punch knockout din si Alexander Gvozdyk. Subalit technical yung galawan, mahirap din para kay David Benavidez mga katropa. Dagdag pa natin na nag-adjust pa yung kanyang katawan noon dahil unang beses pa niyang lumaban sa light heavyweight. Ito sa paparating na laban ay pangalawang beses na, kung hindi ako nagkakamali mga katropa, no? Pangalawang beses na niyang lalaban dito sa light heavyweight division at dito laban sa napakadelikado at di-calibre ring kalaban na si David Morrell Jr. At ngayon
tatalakayin din naman natin yung professional boxing statistics record nitong si David Morrell Jr. mga katropa. Itong si David Morrell Jr. ay hinog ito pagdating sa amateur, kaya yung kanyang professional boxing record ay konti pa lamang. So mayroon itong dissenting record din, no? Professional boxing record niya ay 11 wins, 9 of those wins coming by way of knockout. Undefeated din itong si David Morrell mga katropa sa light heavyweight, ano? Si David Morrell ay 26 years old pa lamang sa kasalukuyan, galing Cuba. Southpaw ang kanyang stance mga katropa, 6 foot 1 inches ang kanyang tangkad, at mayroon itong sukat, no, na 199 centimeters. Advantage ito ng halos 4 inches na lamang siya, no, ng reach sukat sa kanyang galamay, ng almost 4 inches kontra kay David Benavides. At mayroon itong knockout ratio na 81.82% mga katropa. So mataas din yung knockout ratio nitong si David Morrell mga katropa, no? So ayun, pagdating sa height halos identical lang. Pagdating sa edad parehong nasa prime mga katropa, no? 2 taon na mas bata itong si David Morrell. 26 years old siya at 28 years old itong si David Benavides. At titingnan natin yung kaniyang huling 3 laban bago ang kanilang sagupaan ni David Benavides. Yung huling 3 laban ni David Morrell ay naganap noong April 22 laban kay Yamaguchi Falcao at panalo siya by a first round knockout. Nasundan laban kay Sina Agbeko sa December 16, 2023. Panalo by a second round knockout, technical knockout mga katropa. At nasundan sa August 3, 2024 laban kay Radibuji Kaladjik mga katropa, at panalo siya dito by a 12 round unanimous decision. Bago niya makaharap si David Benavides sa February 2, 2025. So dadako na tayo pagdating sa power, speed and footwork at endurance and durability. Pagbasihan natin yung mga dating laban ni David Benavides at David Morrell mga katropa. So base dito sa kanilang galawan, based sa kanilang comparison kung paano sila makikipaglaban, unahin natin yung power. Para sa akin mga katropa, kahit na halos parehas lang yung power nila pagdating sa box rec mga katropa, well, depende naman kasi yan pagdating sa quality ng mga nakalaban at di hamak. Kahit nasa mas mababang division galing itong si David Benavides, ay mas quality yung kanyang mga nakalaban, mas may tibay, mas kilala, ano, mas subok na compare dito sa mga nakalaban ni David Morrell. Kaya para sa akin yung power, hindi ako magbabase dyan sa box rec. Bagkos titingnan ko yung mga quality ng mga nakalaban dito sa kanilang dalawa. At para sa akin, ilalamang ko ng bahagya yung power. 55% pabor dito kay David Benavides at 45% dito kay David Morrell mga katropa. So advantage ng bahagya para sa akin sa sariling obserbasyon ko. Ibibigay ko ng kalamangan ang power dito kay David Benavides. Ngayon pagdating naman sa kanilang speed and footwork mga katropa, so klaro naman, no, pagdating sa footwork mas magaling gumalaw itong si David Morrell. Yung may mga angle ito, southpaw, no, mahirap din patamaan minsan. Pero hindi naman pagdating sa hand speed, dito ako medyo alanganin dahil nakikita ko rin naman pag bumabato ng kombinasyon itong si David Benavides ay mas epektibo, mas accurate yung kanyang mga suntok mga katropa, mas malakas sa aking sariling obserbasyon lamang. So ulitin ko, ano, pagdating sa speed, kung paano nila dalhin yung kanilang buong katawan, ay nakakalamang dito sa larangan ito si David Morrell. Subalit bumabawi naman pagdating sa hand speed, no, kung paano bumato ng mga maramihang kombinasyon, ay dito lumalamang din si David Benavides mga katropa. Kaya kayo nang bahala kung sa palagay ninyo sino yung nakakalamang pagdating sa speed. Pero para sa akin, yung importante sa akin dito, yung pababasihan ko, yung hand speed. Dito ako papabor mga katropa, hindi ako papabor kung sa kabuuhan, no, yung paano nadalhin yung kanilang katawan gamit yung kanilang bilis. Dito ako ngayon sa hand speed ako magbabase mga katropa, dahil nasa malaking division na ito, importante hand speed mga katropa para sa akin lang. Pagpalagay natin even lang silang dalawa o pantay lang pagdating sa speed mga katropa. Ngayon dito naman tayo titingin pagdating sa endurance at durability. Pareho namang matibay at ma-durable yung sanay na sa mahabang labanan, no? Mayroon silang performance na nakita natin, umaabot din sa buong sukdulang rounds, no? Kung ano yung schedule, 10 rounds o 12 rounds, no?
ma-maintain pa rin nila yung kanilang endurance mga katropa. Maganda yung stamina. Subalit dito pagdating sa kung sino na yung mas subok talaga, pipiliin ko dito, papabor ako kay David Benavides mga katropa. Idagdag pa natin na mas quality yung kanyang mga nakalaban, mas matibay, mas may pangalan na compare dito nga sa mga nakalaban ni David Morrell. Kaya pagdating sa kategoriyang ito sa endurance at durability ay dito ako papabor kay David Benavides. Idagdag pa natin na pusong Meksikano ito mga katropa, lalaban ito hanggang sa dulo, no? Dito questionably ako pagdating sa kabuuhan talaga ng loob, ng tapang pagdating sa i-absorb yung mga matitinding banat, no? Kasi hindi pa nakalaban si David Morrell ng katulad dito kay David Benavides. Kay David Benavides naman maraming estilo na yung kanyang mga nakaharap, kaya exciting din para sa akin. Dito ako papabor, pipiliin ko na mananalo dito si David Benavides mga katropa, no? Hindi na rin ako makugulat kung makuha yung panalo, hindi naabot sa judges, baka late rounds, no? Kasi nga baka sa tingin ko may maubusan dito ng stamina. Yung endurance talagang may bibigay dito mga katropa, dahil mayroon ding advantage sa David Morrell dahil sa kanyang natural, sa kanya yung weight division dito sa light heavyweight. Subalit yun nga, i-compare natin, pagbabasihan natin yung quality ng mga kalaban sa kanilang professional boxing career, ay di hamak na mas pabor, mas advantage dito si David Benavides, no? Kaya para sa akin, uulitin ko sa sariling obserbasyon ko lamang, ay pipiliin ko, mas papaboran ko na makukuha ni David Benavides yung panalo sa paparating na laban mga katropa. At pagdating naman sa status sa online betting, underdog dito si David Morrell at yamado pa rin si David Benavides mga katropa. Sa mga katropa na mahilig sa underdog, no, ito na yung inyong pagkakataon dito kay David Morrell. Magandang laban din ito mga katropa, 50-50 lang ito, no? Nasa sa inyo na yan kung sino yung inyong pipiliin mga katropa. Ibahagi ko na rin sa inyo mga katropa yung updated sa Ring Magazine sa light heavyweight division, no? At nangunguna pa rin yung mukha ng napakalupit na si Artur Beterbiev, dahil undisputed siya pati sa mga apat na sanctioning bodies, WBC, WBO, IBF at IBO. Feature natin, abangan niyo sa susunod, no? Yung paparating din na laban ni Stephen Fulton at Brandon Figueroa. Rematch din yun mga katropa. Hanggang dito na lamang.